At nakakaantok ng hapon. Pag malamig, reklamo. Pag mainit, reklamo. Tayo po ay tumayo. At yan ko sa susunod, meron kong gagamitin para hindi palagyan ng aircon. Nga. Lalo masarap matulog kapag malamig yan. Hintayin niyo ako pag ay tumama. Yun, kapag tumama daw po sa loto. Pag tumama sa pader. Okay, muli, buksan po natin ang ating mga Bible. Sa 1 John chapter 3, basahin po natin muli ang verses 11 to 24. Kung nakita na po, isang malakas at masayang amen. Salitang pagbasa, ako po sa verse 11, kayo po sa verse 12. Sabay-sabay po tayo sa verse 24. Verse 11. For this is the message that ye heard from the beginning, that we should love one another. Verse 12, kayo po. Not as Cain, who was of the wicked one, and slew his brother, and wherefore slew him, because his own works were evil, and his brother's righteous. Marvel not, my brethren, if the Lord hate you. Verse 14. No one can pass from death unto life, because of love of brethren, he that loveth not his brother abideth in death. Whosoever hated his brother is a murderer, and ye know that he is a murderer hath eternal life abiding in him. Verse 16. Hereby receive we the love of God, because he laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren. But whoso hath these words good and seeth his brother have need, and shutteth up his bowels of compassion from him, how dwelleth the love of God in him? 18. My little children, let us not love in word, not in tongue, but in deed and in truth. And hereby we know that we are of the truth, and shall assure our hearts before him. Verse 20. For if our heart condemn us, God is greater than our heart, and not by all things. Beloved, if our heart condemn us not, then have we confidence toward God. Verse 22. And whatsoever we ask, we receive of him, because we keep his commandments, and do those things that are written in his sight. And this is his commandment, that we should believe on the name of his Son Jesus Christ, and love one another as he gave us commandment. Verse 24, altogether ready with. And he that keepeth his commandments dwelleth in him, and he in him, and hereby we know that he abideth in us, with the Spirit which he hath given us. Tayo po lahat ay muko, pumikit, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, muli salamat po sa pribilehiyo na kami po ay magamit sa inyong pong gawain, sa pribilehiyo na makapaglingkod po sa inyo, sa pribilehiyo na makapanambahan po sa inyo. Tunay na ito po ay pribilehiyo sapagkat kinalulugdan mo po na kami po mga mananampalataya ay naririto sa inyong pong bahay-sambahan tuwing araw po ng linggo. Kinalulugdan mo po ng bawat mananampalataya na nag-aaral at nakikinig ng inyong pong banal na salita. Salamat sa hapong ito na muli ay aming pumalayong mapag-aaralan ng inyong pong banal na salita. Itago mo po ako muli sa inyong pong likuran. Nawa po Panginoon, ikaw siya makita, maluwalhati at maparangalan. Dalangin ko rin po sa hapong ito, sawayin mo po ang gawa ng kaaway, na huwag mahadlangan ang pangangaral ng inyong banal na salita, ang inyong pong gawain. Banal na Espiritu, kayo po siya mangusap sa puso ng bawat isa. Nawa ang inyong pong banal na salita ay tumimo sa puso at isipan ng bawat isa, at maging sandigan po nito nila sa kanilang pong pang-araw-araw na pamumuhay. Patuloy po kayo magligtas sa bayan ito, at patuloy po kayo magdagdag dito sa inyong pong iglesia. Salamat sa mga nabahaginan po ng inyong pong banal na salita na nagnanais na sumunod sa tubig po ng bautismo. Aking pinabalik sa iyo, Ama, lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po yung aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Sa mapagpalang hapon po, mga kapatid, mga minamahal. So muli, ang ating pong pag-aaralan, ito pong verse 22 at pinamagatan na lamang po ito na things that are pleasing in the sight of God. Things that are pleasing in the sight of God. Kanina po ay binanggit ko na, kanina umaga, na kapag ikaw ay nandito sa bahay ng Panginoon,
tuwing araw ng linggo at umaattend ka pa ng prayer meeting, nagbabasa ka ng Bible, nagbibigay ka ng entire sin offering, nag-aakit ka ng kaluluwa, at ikaw ay sumusuporta sa mga missionaries. Ito po yung mga bagay na talagang nagbibigay sa Diyos ng kaluguran. Alam niyo po, mga minamahal, kung nagnanais man kami na kayo po'y talagang sumamba sa ating Diyos, sa ating Panginoong Hesus, kung kami man po ay nagnanais na kayo po'y makasama tuwing araw ng linggo sa pagsamba, hindi po upang palitan ang inyong mga relihiyon. Hindi po upang palitan ang inyong pong relihiyon. Una, kaya po kami nagnanais na kayo makasama tuwing araw ng linggo sapagkat ito po ay utos ng Diyos at ito po'y kalugod-lugod sa ating Diyos. Ang sabi nga po ng Hebrews chapter 10 verse 25, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as we see the day approaching. Ngayon po yung utos ng Diyos kung bakit talagang kami po ay nagpupursigit, nagsisikap na kahit maraming tao ang tumatanggi na ayaw nilang sumamba kapag araw ng linggo at minsan kausap ko na talagang a-attend pero pagdating ng araw ng linggo wala pa rin. So ito po yung dahilan bakit talagang kami patuloy na nag-i-invite ng mga tao dito sa church na sila ay manambahan sa Diyos. Ito po ay utos ng ating Diyos, ng ating Panginoong Hesus. At ang sabi nga po ng John chapter 4 verse 23 and 24, tingnan nyo po yung pong Bible, sa verse 23 and 24, sabi po dito, but the hour cometh, subalit ang oras ay dumarating, and now is at ngayon na nga, when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him, na hanap ng Ama ang mga maging gayon na mananamba sa Kanya. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Hindi nais ng Diyos na kayo matagpuan na kumakanta sa video okay kapag araw ng linggo. Ang nais ng Diyos, ikaw ay matagpuan sa kanyang bahay-sambahan na kumakanta. Subalit, totoong maraming ginagawang strategy ang ating kaaway upang mahandangan ang pagsamba sa Diyos. At ilan nga po sa dahilan bakit wala ang marami kanina sapagkat sila po ay napuyat kagabi. Mayroon po nandoon sa festival. So, yun po ang katotohanan. Kaya kanina umaga marami po ang wala. So, yun po yung ilan lamang sa dahilan. Kaya talagang nagtagumpay ang kaaway ng Diablo. Nagtagumpay. Kasi nga, nahandangan ng Diablo ang pagsamba ng mga mananampalataya ng mga Kristiyano sa ating Diyos. At tingnan niyo po ang John 4:23 pa rin, hindi mo lahat na sumasamba ay totoo. Meron po mga maling pagsamba. Yun po ang katotohanan at ito ang nais ng Diyos. Ito yung kalugod-lugod sa Diyos na sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Maaring ang ibang tao, masaya na sila'y nandoon sa simbahan. Pero hindi nila alam na hindi kinalulugdan ng Diyos ang kanilang ginagawang pagsamba. Bakit? Sapagkat sila po ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sila po ay sumasamba sa mga ribulto. Ang nais ng Diyos, sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. So hindi sa mga larawan na nilikha ng tao, hindi doon sa mga imahe. So hindi po doon, kundi sambahin ng Diyos sa Espiritu at katotohanan. So ito po yung kalugod-lugod sa ating Diyos. Alam niyo po, God is good. Napakabuti ng Diyos. Kaya talagang ang nais ng Diyos sa atin ay gumawa ng mga bagay na nakakapagbigay kaluguran sa Kanya. God hates evil things. Galit ang Diyos sa mga masasamang bagay. God is love. Kaya ito po yung dahilan, God hates bitter person. So galit ang Diyos, hindi natutuwa ang Diyos doon sa mga taong bitter, na mga taong hindi marunong magpatawad. A person don't want to forgive others. A person loves vengeance. So hindi po nalulugod ang Diyos sa mga taong mapaghiganti. Meron po ba? Ang sabi nga po ng Roma chapter 12 verse 19,
Romans chapter 12 verse 19, Dearly beloved, avenge not yourselves, for it is written, but rather give place unto wrath, for it is written, Vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. So hindi nais ng Diyos na ikaw ay gumanti. Hindi nais ng Diyos na tayo ay gumanti. Maaaring sa ating pong buhay, dadanasin talaga natin to. Kasi sinabi na nga po dito sa 1 John chapter 3 na ating pong binasa. Kung nyo po napansin po dito sa verse, the word hate you, binanggit po dito sa ating binasa sa 1 John chapter 3. Ano bang verse yun? 13. Marvel not, my brethren, if the world hate you. So magagalit ang mundo. Hindi matutuwa sa atin ang mundo. Sapagkat ang mundong ito'y pinaghaharian ng dyablo. Kaya talagang kapag tayo po ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, asahan po natin, sinabi po dito, huwag kayong magtaka kung ang mundong ito ay sa balang araw magagalit sa inyo. So ito po yung magiging bunga ng ating pagsunod sa ating Diyos, sa ating Panginoon Jesus, na ito yung tanda na talagang tayo ngayon ay naka Kristo Jesus na tayo ngayon ay sa Diyos na tayo ngayon ay nagiging kaaway ng dyablo. Yun po yun. Kaya mas pipiliin kong maging kaaway ng dyablo kaysa maging kaaway ng Diyos. Mas pipiliin kong maging kakampi ng Diyos kaysa maging kakampi ng dyablo. Ang Kristyano ay nagiging kakampi ng dyablo pag minsan. Kailan? Kapag ang ginagawa natin ay mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. So yun po yung time na tayo nagiging kakampi ng dyablo. So ngayong hapon po mga kapatid, mga minamahal, titingnan po natin tatlong bagay dito sa mga talata na ating binasa, mga bagay na talagang nakakapagbigay lugod, tuwa sa ating Diyos, sa ating Panginoong Jesus. Una, sa verse 11, tingnan niyo po ang verse 11. For this is the message, ito yung mensahe that we heard from the beginning, na hindi po narinig sa simula pa lamang, that we should love one another. So again, uulitin ko po, as Christian, hindi po tayo nagse-celebrate ng Valentine's Day. So, ang pag-ibig ay dapat ipinaparamdam, ipinapakita araw-araw saan man tayo naroroon. Na talagang hindi dapat naghahari sa atin ang galit. Love one another. So, ang pagmamahal, kung ito po'y titingnan natin, ito pong love one another, ito po'y brotherly love. Brotherly love po ito, hindi po ito yung iniisip ninyo na relasyon bilang mag-asawa. So, love one another. Kaya ito po ay hindi natin pwede sabihin na, Pastor, pwede pala ako makadalawa. Kasi love one, and then may another. Diba? So, ito po ay brotherly love. So, mga kapatid, tingnan po natin ang 1 John chapter 4, verse 20. 1 John chapter 4, verse 20. Sabi po dito, if a man say, I love God, and hated his brother, kung sinasabi ng isang tao na mahal ko ang Diyos, subalit kinapuputan niya, kinagagalitan niya ang kanyang kapatid, he is a liar. Yung po sinasabi ng talata, siya ay isang sinungaling. For he that loveth not his brother, sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid, whom he had seen na kanyang nakikita, how can he love God whom he had not seen? Paano ibigin niya ang Diyos na hindi niya nakikita? Yun nga tao na nakikita mo na, hindi mo pa magawang mahalin. Paano pa kaya ang Diyos na hindi mo nakikita? Kaya mga kapatid, mga minamahal, tunay ba na ating iniibig ang Diyos? Yun po yung tanong. So ito yung isa sa dahilan bakit we are inviting you always to go to church. Ito yung isa sa dahilan why we are inviting you always to listen God's Word, upang magkaroon tayo ng tunay na pag-ibig sa Diyos, upang ma-develop sa atin yung pag-ibig sa Diyos, sapagkat ang totoo ay talagang mas mahal natin ang mundong ito kaysa sa Diyos. Yan ang ating kalagayan noon.
Sana ngayon bilang tayo na kay Kristo Jesus na iniibig na natin talaga ng totoo, ng tunay ang ating Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. Matthew chapter 22 verse 37. So sana ang laging dala ang Bible kasi natitingnan ninyo yung aking mga sinasabi. Baka pa niya, sabihin ko, Roma chapter 6 verse 23, Jesus wept. Tapos ituturo nyo sa labas. Meron akong memory verse. Roma 6:23, Jesus wept. Titingnan. Hindi naman eh. Sino nagturo niya sa iyo? Pastor. Diba? Kaya mga kapatid, dapat ang Bible ay laging dala. So love one another. Alam niyo po, ito po yung mayroon pong dakilang layunin or may purpose ang Diyos. Bakit ipinag-utos ito sa atin? Love one another. Una, na purpose nito to avoid trouble, upang maiwasan ang kaguluhan. Pero nangyayari sa ating mundo dahil nga wala silang pag-ibig sa kapwa-tao, hindi sila makatao, hindi sila makadiyos, hindi sila makakalikasan, hindi sila makabayan, kung bakit nagkakaroon talaga ng mga digmaan or trouble sa mga tao ng mundo. Ang sabi po sa atin sa Matthew chapter 5 verse 44, tingnan niyo po, I love this verse. I love this verse. Amen. Talagang napakaganda ng mga salita ng Diyos. So sabi po dito, but I say unto you, love your enemies. Ibigin ang kaaway. So, iniibig baga natin ang ating mga kaaway. So, mga kapatid, kung ito talagang masusunod ng tao, talagang tahimik ang buhay ng isang tao, walang kaguluhan. Bless them that curse you. Pagpalain sila na sumusumpa sa iyo. So, kung ikaw man ay sinusumpa, pagpalain mo sila. Yan po ang sabi dito, do good to them that hate you. Gawan mo ng mabuti ang mga taong galit sa iyo, napupot sa iyo, kinaiinisan ka. Do good to them. So ito ang utos sa atin ng ating Panginoong Jesus. Kasi hindi nais ng Diyos nang iibigin mo lamang ay gwapo. Hindi nais ng Diyos nang iibigin mo lamang ay maganda. Hindi nais ng Diyos na ang ibigin mo lamang ay gumagawa sa iyo ng mabuti. Hindi nais ng Diyos na ang ibigin mo lamang ay tumutulong sa iyo sa mga assignment. Kundi ang nais ng Diyos, love your enemies. Do good to them that hate you and pray for them which despitefully use you and persecute you. Alam niyo po, ang prayer na dinidinig ng Diyos, kung meron ka mang kaaway, hindi nais ng Diyos na siya'y pag-pray mo mawalan ka sana ng trabaho, na ikaw bukas ay mawala ng pera, maghirap ka sana, magkasakit ka sana. Hindi ho yan ang nais na prayer ng Diyos. Kahit ang taong supang-supa sa iyo, kahit ang taong galit na galit sa iyo, huwag mong ipag-pray na magkasakit, huwag mong ipag-pray na mawalan ng trabaho, na maghirap, huwag. So, hindi po natutuwa, nalulungkod ang Diyos sa ganong prayer. Amen? So, pray for them which despitefully use you and persecute you. So, love one another to avoid trouble, to avoid bad testimony. So, para maiwasan ang masamang patutuo. Kasi ang Diyos nga po ay pag-ibig. Tingnan nga po natin ang 1 John chapter 4. Simulan nga natin sa verse 17, 18, 19. Ang Diyos ay pag-ibig. 1 John chapter 4, tingnan niyo po ang inyong Bible. At tunay naman talagang pag-ibig. Beloved. 1 John chapter 4, verse 16. And we have known and believe the love that God had to us. God is love, ang Diyos ay pag-ibig. And he that dwelleth in love, dwelleth in God, and God in Him. Kaya dapat talagang sa atin ay naghahari ay pag-ibig, hindi ang galit, hindi ang buot, hindi paghiganti. There is no fear in love, but perfect love casteth out fear, because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love. Kaya kung tunay mong mahal ang Diyos, hindi ka matatakot na sumunod sa Kanya.
Yun talaga ang tunay na nagmamahal sa Diyos. We love Him because He first loved us. We love Him. Kaya tayo ay nagmamahal sa Diyos sapagkat tunay na siya ang unang umibig o nagmahal sa atin. So mga kapatid, to avoid bad testimony, kung bakit talagang ito'y pinag-utos sa atin, ang nais talaga ng Diyos at ng mga kapatid natin na makita sa atin ay good testimony. Kaya let no man despise thy youth, but be thou an example of the believer. So tayo ay nais ng Diyos maging mabuting halimbawa sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig. So sa pananampalataya, be thou an example. So to avoid bad testimony, to avoid terrible things. To avoid terrible things. Alam niyo po, hindi talaga magandang ibubunga ng galit sa ating puso. Diba? Hindi maganda. Kaya alisin ang galit sa puso. Kasi talagang, tingnan nyo, sino ang first murderer in the Bible? Si Cain. Diba? Ano yung naghari sa kanyang puso? Inggit. Diba? Inggit or selos. So kaya talagang hindi maganda na nandoon lagi yung pagsiselos. Okay. So, nagselo si Cain sapagkat mas tinalugdan ng Diyos yung hain, yung offering o handog ni Abel. At si Cain ang talagang mayroong pinakamalaking population na pinatay sa buong mundo. Siya talaga, history yun. Di ba? Na talagang 1/4 of the populations of the whole world. Ang dami ano? 1/4 eh. Kasi 4 lang sila. Ay pinatay ni kahit si Abel o di 1/4. So ganun po kadami ang kanyang pinatay. 1/4 of the populations of the world. So to avoid terrible things, kaya talagang love one another. Love one another. And most of all, dapat talagang mahal muna natin ang Diyos na buong puso. So ang sabi po dito sa 1 John chapter 3, tingnan niyo po. 1 John chapter 3 verse 18. There is no fear. Verse 18. 3:18. My little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth. Patunayan ang pag-ibig sa Diyos. Ipakita ang pag-ibig sa Diyos hindi sa salita lamang, hindi sa dila, kundi sa gawa at katotohanan. Minsan ko nang sinabi sa inyo, napakarami naman tao ang nagsasabing mahal nila ang Diyos. Mahal nila ang Diyos pero nasan sila kapag araw ng linggo. Mahal nila ang Diyos pero anong ginagawa nila sa gabi? Hindi magawang basahin ang Bible. Mahal nila ang Diyos, ang sabi nila, pero hindi nila magawang magsuporta sa gawain. Hindi nila magawang maglaan ng oras kapag prayer meeting. Kaya ang nais ng Diyos, ang kalugod-lugod sa Diyos, na tayo ay umibig hindi sa salita, hindi sa dila, kundi sa gawa at katotohanan. So love one another. Ito po ang mga bagay, isa sa mga bagay na magbibigay sa Diyos ng kaluguran. Pangalawa, verse 16 and 17. Sabi po ng verse 16, ng 1 John chapter 3 verse 16, hereby perceive ye the love of God, because He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren. So pangalawa po ay lay down our lives for the brethren. Ilan din naman po natin yung ating buhay para sa mga kapatiran. Kasi ito po talaga nang bibigay kaluguran sa Diyos. Ang sabi nga po ng verse 7, tuloy nga natin, but whoso hath his words good, and seeth his brother hath need. Kung nakita mo yung kapatid may pangangailangan, anong dapat gawin? Pagdadamutan baga. And shutted up his bowels of compassion,
at sinarhan yung kanyang awa ng ang kanyang awat habag from Him. How dwelleth the love of God in Him? Masasabi ba natin na yung pag-ibig ng Diyos ay nananahan sa Kanya? Ay nakita mo may kailangan pero hindi mo tinulungan, lumapit sa iyo, hindi mo pa rin pinagbigyan. So masasabi ba natin na ang pag-ibig ng Diyos ay nasa sa atin? So mga kapatid, mga minamahal, so pangalawa sa bagay na nabibigay kalugura sa Diyos, lay down our lives for the brethren. We need to lay down our lives. Na talagang maglaan din po tayo. Ang sabi po ng Galatians chapter 6, verse 1 and 2. Tinanan yung Bible. Kung tayo pinandito sa bahay-sambahan, ating bubuksan ang ating pong Bible. Kapag sinabi ng mga mangangaral po dito sa unahan, tingnan ang Bible, buksan ang Bible, ay buksan po. So, Galatians chapter 6, verse 1 and 2. Sabi po dito, brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Sa ganitong paraan po, tayo po ay naglalaan ng ating buhay para sa mga kapatiran. Na nire-restore natin sila. Tayo na malakas ngayon spiritually, yung mga kapatiran natin na hihina spiritually, yung mga kapatiran natin na nagkasala, i-restore po natin sila. Sa ganong paraan, tayo po ay naglalaan ng buhay natin, bearing one another's burdens, and so fulfill the law of Christ. And so fulfill the law of Christ. Sana mayroon talaga tayong desire na minsan, hindi lang minsan, na tayo ay nagdadala ng mga pasanin din. So, tinatanong natin, Brother Emil, anong problema? Hindi ba ako sabi si Brother Emil? Nakiti. Huwag ko na akong tanungin. So, kung nakita natin ang isang tao na talaga may kailangan, tulungan po natin sila. Then, chapter 6 pa rin, verse 9 and 10. Tingnan po natin ang verse 9. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. So huwag tayong mapagod ng paggawa ng mabuti. And then, as we have therefore opportunity, tayo po'y binibigyan ng pagkakataon. Let us do good unto all men, na tayo gumawa ng mabuti sa lahat ng tao, especially unto them who are of the household of faith. So, special po yung mga kapatiran. Kaya, mga kapatid, lay down our lives for the brethren. Ito po'y kalugod-lugod sa Diyos. Ito ay talagang magbibigay sa Diyos ng katuwaan at malulungkot naman ang Diyos kung ikaw na pagkatapos mahalin ng ating Diyos ay hindi ka marunong magmahal ng iyong kapwa, na ikaw na pagkatapos paglaanan ng Diyos ng kanyang buhay pero hindi rin ikaw marunong maglaan ng buhay mo sa iyong kapwa. Sasabihin ko po sa inyo, nalulungkot po ang Diyos. Last, mga kapatid, mga minamahal, verse 5, 1 John chapter 3, verse 5. Last na po. Verse 5, masabi po dito, and you know that He was manifested to take away our sins, and in Him is no sin. So mga kapatid, ang isang bagay pa na nakakapagbigay kaluguran sa Diyos ay yung mabuhay tayo sa kalooban ng Diyos. Live in God's will. Mabuhay tayo sa kalooban ng Diyos. Muli, ating pupuksan ang ating Bible sa Hebrews 13, verse 21. Hebrews 13, verse 21. Ang sabi po dito, make you perfect in every good work to do His will, working in you that which is well-pleasing in His sight. So, ang paggawa ng kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid, huwag kayong magsasawang sumamba kahit mainit. Kung kayo man ay puyat, huwag kayong mapagod na sumamba.
Kahit mainit, kahit kayo puyat, kahit kayo pagod. So ito po yung kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. At kung kayo man ay pagod maghapon, pamayang gabi, ay huwag kayong magsawang magbasa ng Bible. Aralin pa rin. At kayo po ay manalangin. At kung kakunti man ang ating pera sa bulsa, huwag po tayong matakot na magbigay sa gawain ng Diyos. So ito po yung katanggap-tanggap sa ating Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo, to whom be glory forever and ever. Amen. So yun po yung mga kalooban ng Diyos na talagang kalugod-lugod po sa ating Diyos kung ito ay ating gagawin. Kaya yung pagpapabautismo, yun po ay kalugod-lugod sa Diyos. Ang sabi po ng Matthew chapter 3, verse 17. Tingnan po natin. Basahin na natin yung beginning verse 15 to 17. Tingnan po natin ang Matthew chapter 3. And Jesus answering said unto him, Suffer it to be so now, for thus it becometh us to fulfill all righteousness. Then he suffered him. Verse 16. And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water, and lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon him. And lo, a voice from heaven, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. So, kalooban ng Diyos na tayo pong mga naturuan ng kaligtasan, nanampalataya sa Panginoong Hesus ay magpabautismo. At ito nga po, in whom I am well pleased. So, nalulugod ang Diyos sa lahat ng mga sumunod sa tubig ng bautismo. So, makikita po natin dito, mga kapatid, ang pamumuhay o pagsunod sa kalooban ng Diyos, you are not a loser. Hindi ka talo. Talo ba tayo? Nay. So we are not a loser. Kung tayo ay susunod sa kalooban ng Diyos. Meaning to say, you are a winner. Panalo ka. You are always in the winning side. Lagi tayong nasa win-win situation. Hindi ito 50-50. So yun po ang pinapakita ng mga talata na tayo po ay panalo kung tayo ay susunod sa kalooban ng Diyos. Mayroon ba nagpatotoo dito? Kuya Luis, meron na ba kayo narinig na nagpatotoo na dahil sa kanyang pagsunod sa utos ng Diyos, siya ay nagsisi? Ilang taon na kayo Kristyano? Hindi na mabilang, hindi na matandaan. 32 years. So sa loob ng 32 years na pagiging Kristiyano ni Brother Luis, wala siyang narinig ng Kristiyanong pumunta dito sa harapan at nagpapatotoo na nagsasabi, ako ay nagsisisi sa aking pagsunod sa Diyos. Wala. Ang lahat ng tumayo dito ay nagsasabing sila'y nagpapasalamat sa ating Diyos na sila ay sumunod at talagang sinunod nila ang sinasabi ng Bible, na sila ay simula nung sila'y nanampahan ay nagkaroon ng pagbabago sa kanilang buhay. Simula nang sinunod nila ang salita ng Diyos ay malaki ang naitulong ng salita ng Diyos sa kanilang buhay, maging sa kanilang mga mahal sa buhay. Kaya mga kapatid, you are not a loser. We are not a loser. Hindi tayo talunan. Kung tayo ay susunod sa mga utos ng Diyos, we are a winner. Tayo po ay laging panalo. Amen? Maaari sa paningin ng tao, talo tayo, pero but in the sight of God, we are a winner. Panalo tayo. Pangalawa, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, you are not a foolish man. Hindi ka mangmang. Hindi ka mangmangan. Ang pagsunod sa mga kalooban ng Diyos. Ano sabi ng Matthew chapter 7? Tinampo niyo po Bible sa Matthew chapter 7 verse 23. Tingnan nga natin 23-24 kung hindi ako nagkakamali. O 24.
24. Tingnan po natin 24 and 25. Tingnan niyo po sa inyong pong Bible. Verse 24, therefore, whosoever heareth the sayings of mine, sino man ang nakikinig ng aking mga salitang ito, and doeth them, ginagawa, tinutupad, sinusunod, I will liken him unto a wise man. Itutulad ko siya sa isang matalinong tao. Kaya, huwag po tayong masawa, huwag tayong mapagod, na tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Huwag tayo mapagod, magsawa sa pagsamba, pakikinig ng salita ng Diyos sapagkat ikaw ay matalino. Which built his house upon a rock. Verse 25. Tutuloy na natin yan hanggang 27, 25. Tingnan niyo po sa inyong Bible. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. Kaya lagi kang panalo kapag ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Dumating man ang maraming bagyo, hindi ka babagsak, hindi ka magigipa, hindi ka masisira. Amen? Verse 26. Masdan ninyo ang verse 26. Ito po ay turo ng ating Panginoong Hesus. Kaya kung kayo po'y nasasaktan, huwag kayong magagalit sa akin. And everyone, ang bawat isa na nakikinig ng aking mga salitang ito, that heareth the sayings of mine, and doeth them not, hindi ginagawa, hindi tinutupad, hindi sinusunod, shall be likened unto a foolish man, ay itutulad sa isang mangmang na tao. Ang Panginoong Hesus po ang nagsasabi dyan. Kaya kung ito man po itinuturo ko sa inyo, dapat matuwa kayo. Which built his house upon the sand. Tuloy natin, 27, last verse. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it. Kaya mga kapatid, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, lagi kang panalo. Ikaw ang matalino sa harapan ng Diyos. Maaaring ang ibang tao ay talagang napakatalino at ang kanilang talini ginagamit sa panloloko, ang kanilang talini ginagamit sa panlalamang, sa pansariling interes, pero sa harapan ng Diyos, sila po ay mangmang. Maaaring sila ay talagang degree holder, pero kung hindi naman sumusunod sa mga utos ng Diyos, maaaring sila ay mga summa cum laude. Pero kung hindi naman sumusunod sa utos ng Diyos, sila po ay mangmang. Last, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, ang pamumuhay sa kalooban ng Diyos, you are not a lucky man. Hindi po tayo naniniwala sa swerte. Tandaan niyo yan. Kaya huwag mo sasabihin sa iyong mga kaklase kapag mag-exam, good luck. So hindi po tayo naniniwala sa swerte. Wala pong salitang luck or lucky sa Bible. Wala pong salitang luck or lucky, yung L-U-C-K or lucky, L-U-C-K-Y. Wala pong ganong salita sa Bible. Ang mayroon po sa Bible ay blessed. So doing God's will, you are the blessed one. You are so blessed. Talagang pagpapalain ka. Revelation chapter 22 verse 14. Revelation 22 verse 14. Tapos na po tayo. Blessed are they that do His commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city. Ang mapalag ay yung talagang sumusunod sa salita ng Diyos. So mga kapatid, mga minamahal, do the things that are pleasing in the sight of God. Ito po yung hamon sa atin, talagang gawin natin kung ano ang mga bagay na magbibigay sa Diyos ng kaluguran. Huwag natin itong ikahiya. Maaaring pagtatawanan kayo ng mga kaibigan nyo na kayo may dalang Bible, nagpe-pray na kayo bago kumain, na kayo ay nakadress, na kayo ay talagang naka-formal, na napakainit, pagtatawanan kayo, naka-long sleeve pa kayo, pagtatawanan kayo.
Pero ito po ay kalugod-lugod sa Diyos. Amen? So maaaring pagtatawanan kayo at hindi na kayo nakakasama sa pagbabasketball at talagang kayo iinggitin pa na sila yung mayroong mga trophy, mayroong silang medal sa kanilang pagbabasketball. Pero ito po yung kalugod-lugod sa Diyos na ikaw ay nasa kanyang bahay, sambahan kapag araw ng linggo. Pwede namang mag-basketball, gawin natin ng Sabado, huwag linggo. Pwede namang pumunta sa mall, huwag linggo. Gawin natin Sabado. At kung tayo pupunta sa mga festival, make it sure na hindi maapektuhan ang gawain ng Diyos. Na talagang kinabukasan, pagdating ng linggo, a-attend ka pa rin. Amen po ba? Amen. So to God be the glory, tayo po ay tumayo. Tayo po yung ako, pumigit, tayo po yung manalangin. Maraming Diyos sa langit muli, salamat po sa buhay ng mga alagad na sila po ay nakita namin sa kanilang pagbuhay, kina Apostol John, na talagang iniwan po nila mga kalayawan sa mundong ito, na si John the Beloved ay iniwan ang marangyang buhay. Masunod lamang ang iyong kalooban, makapagbili lamang sa iyo ng kaluguran. Nawa, lagi namin tingnan ang buhay ng aming pong Panginoong Sus, na ang Panginoong Sus din naman po ay talagang ipinakita sa amin na siya po ay naging masunurin sa iyo, sa iyong kalooban, aming Ama. Na sinasabi po sa Philippians chapter 2, verse 8, and being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Na ang Panginoong Sus ay naging masunurin sa iyong kalooban hanggang kamatayan doon sa krus. Kaya sana kami din po, bilang kami ay mga tumanggap sa aming pong Panginoong Sus, tinanggap namin siya bilang aming Panginoon at tagapagligtas, binigyan kami ng kaligtasan, buhay na walang hanggan, naway makita rin po sa amin ang walang sawang pagsunod sa iyong mga kalooban. At makita sa amin ang kagalakan sumunod, sapagkat ipinakita din po sa amin ni Haring David, sinabi po doon sa Psalms chapter 40, verse 8, I delight to do thy will, O my God. Thy law is within my heart. Sana ito ang makita sa bawat mananampalataya. Kagalakang sumamba tuwing araw ng linggo, kagalakang makinig ng salita mo po, aming Diyos, kagalakang manalangin, kagalakang magbigay, kagalakan na patuloy na sundin ng iyong kalooban. Salamat po, Banal Espiritu, puspusin po po kami. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bumuli po tayo ng kayo. Hindi natin si Brother. Ang nakakayo sa akin ko, pero tulog po yun. Salamat po Panginoon sa hapon ito na nang buhay nagkatipon-tipon dito sa Anday ng Makasakaw. Upang mapulit po salamat po sa inyong pangalan. Salamat po Panginoon sa mga aral po na aming natutunan. Patungkol po sa mga bagay na kung saan po nakakatulog sa inyong harapan. At pagsunod po sa inyong kalooban Panginoon na graduman na bago sa po sa amin ay magkalooban mo po nawa ang mga masunod po Panginoon at hindi po ang mga kalooban. Atin po Panginoon, dahil po namin ang pagbuhay ng pagbawa isa, pag-uwian, dahil po Panginoon sa ating pagkakaloob, ngayong hapon po Panginoon na basbasan po ito at pinisin, upang ito po yung mga gamit sa itong iglesia sa mataas sa kawit. Atin po Panginoon ay pagnyatan po ang mga karamdaman at pagbuhay po ng kagaling. Tayo po sa ilakilang biyan sa looban at humingi po kami ng kapatawaran sa mga kasalanan na nasa po kami po sa aming puso't isipan sa gawa Panginoon.
Maraming salamat po kung ano sa aming dalangin. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Salamat po. Manatili tayo ng tulo at pangilawin natin ng PhD sa ating ikaapat na talata. So,